bago ako magtapos, BP Inday, ito na yung pagkakataon kasi bakit? Kapag namatay si Digong sa dahig, na alam naman natin lahat doon tayo papunta, ikaw ang magiging pinakamalungkot at nagsisisi na Pilipino sa bansa natin. Bakit? Bakit? Kung sinunod mo ang tatay mo na tumakbo kang presidente, Yes! hindi nakulong ang tatay mo! Hindi na magiging You owe it to the people! BP Galit na galit si Kuya. Nadala ko dun ah. Alam mo, pinag-isipan ko ng mabuti ito kung ipi-play natin ito. Pinag-isipan ko ng mabuti kung tayo po ay magsasalita. Medyo tama si Sir eh. Tama si Sir eh. Pero tulad naman na sinabi ni BP Sara Duterte, naintindihan naman niya. Kaya nga 'di ba, kaya nga siya tatakbong presidente dahil itatama niya yung mali na nagawa niya. Aminado naman siya, tumingi naman siya ng sorry sa taong bayan. Kaya lang siguro out of frustration ni Sir, ni Kuya, out of frustration sa mga nangyayari at hindi na makapag-antay na sa 2028. Kaya siguro yung damdamin niya ano mo yun, talagang sumasabog na. Kasi marami sa atin, marami akong nakakausap na ganyan eh. Sa totoo lang, ito, this is true ah. Marami akong nakakausap at yan ang sinasabi nila. Kasi naman, banat ba eh. Kaya naman namin binoto talaga si Marcos dahil naman kay Inday. Kung hindi naman niya sana nga siya na lang tumakbo nun eh, di ba? Kung siya siguro tumakbo, hindi tayo mapupunta sa ganitong kalalagayan eh. Hindi sana mawawala yung trilyon-trilyon eh. Yung mga bilyon-bilyon na ninakaw nila sa flood control. Eh, hindi kasi, totoo lang po, grabe ho. Sobra pong higpit ni BP Sara pagpapatakbo ng gobyerno ng Davao. Ay, grabe ho. Dami ko nabalitaan dyan eh. Talagang pag si BP Sara Duterte nagpatakbo ng Davao, nangangatog pa yung mga tauhan dyan dahil kailangan sigurado talaga lahat ng pera ng local government o ng Davao City ay napupunta sa tama. Kaya meron talagang punto si Sir na at pati yung mga nakakausap ko na sinasabi na siguro hindi tayo na nakawan ng ganito kung tumakbong presidente si BP Sara Duterte. Kasi alam niyo, sure win yun eh, nung time na yun. Kahit sino pa lumaban nung time na yun. Kasi because of that disobedient na ginawa ni BP Sara Duterte, according to this guy and the other netizen na nakakausap natin, because of that, nakulong ang kanyang tatay at syempre, ang naubos ang pera ng taong bayan.